Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ito po muli si Joey upang magbigay po muli ng kaunting kaalaman patungkol po sa salita ng Diyos. Paalala po, hindi po tayo religious, wala po tayong kinikilingan o pinapanigang relihiyon po rito, at ang Biblia po ay bukas para sa lahat upang atin pong pag-aralan at basahin. Ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa reward natin sa langit. O tayo po ba ay may naipunang kayamanan sa langit? Alam niyo po, ang buhay dito sa mundo ay maiksi lamang. Maring hindi natin alam, bukas ay binawi na ng Diyos ang ating buhay. Kaya, ang isa pong malaking katotohanan ay meron po talagang tao na nag-iisip na lamang ng pansariling kapakanan. Lalong-lalo na kapag dumating na po ang kasaganahan sa buhay. Doon po sa aklat ng Lucas, chapter 12, verse 16 hanggang 20, babasahin ko po sa inyo ang talinghagang isinalaysay po ng ating pong Panginoong Hesukristo. At sabi niya po rito, at ikinuwento niya ang talinghagang ito. May isang mayaman na may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na, gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom, at magpapakaligaya. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang iyong buhay. Kanino mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Alam niyo po, ang taong ito ay hindi na nag-isip, no? Ang inisip niya lamang ay para sa kanyang sarili. Hindi man lang siya nag-isip ano ang pwede niyang magawa para sa Panginoon sa pamamagitan ng kayamanan na ipinagkaloob sa kanya. Ang inisip niya, magpapahinga na lang siya at magpapakasaya. Hindi alintana na ang kanyang buhay ay agad nang babawiin ng ating Panginoon. In fact, tinawag pa nga siyang hangal ng ating Panginoon. At alam niyo po, talaga naman, no, na ang isang tao kung ganito lamang ang iniisip o hindi man lang nag-iisip kung ano ang may tutulong o may babahagi ng kanyang kayamanan para sa kanyang kapwa o hindi man lang nag-isip na gumawa para sa ating Panginoon, ay matatawag nating isang hangal. Bakit? Sapagkat ang buhay ay maiksi nga lang po naman, no? At hindi natin alam kung kailan ito babawiin. Alam niyo po, hindi masama ang kayamanan. Ngunit, ito po ang kadalasan kung bakit nalalayo ang tao sa Diyos. Sabagay, marami pong bagay na pwedeng malayo ang tao sa Diyos. Maaaring ang iyong propesyon, maaaring ang iyong kasikatan, ang iyong kapangyarihan, maraming bagay. Ngunit, dito ay binibigyan lamang ng emphasis ng ating Panginoon na ang kayamanan ay mas pangkaraniwan kung bakit ang tao po ay nalalayo sa Diyos. Tulad nga po doon sa aklat ng Marcos, chapter 10, verse 17 hanggang 27, pinayuhan po ng ating Panginoong Hesukristo ang isang mayaman na lumapit sa Kanya, na ipagbili mo ang iyong kayamanan at ipamigay mo sa mga hihirap. Bakit po? Kasi po ito yung naging sanhi kung bakit nalalayo siya sa Diyos. Kung bakit may kulang siya sa kanyang buhay. Ano pong sinasabi doon? Babasahin po natin. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang.
Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng yan. Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao. Ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Bakit po nalungkot ang lalaki at hindi sumunod sa ating Panginoong Hesukristo? Alam niyo po, sa isang katotohanan na napakahirap po naman talagang sundin, ang ipagbili mo ang iyong kayamanan at ipamigay mo sa mga nangangailangan. Kung sa inyo po yan nangyari at iuutos sa inyo na ipagbili ang inyong kayamanan upang ipamigay lamang sa mga mahihirap, ay sa palagay ko ay hindi nyo rin susundin. Kahit ako, ay maaaring hindi ko rin susundin. Yan po ay isang malaking katotohanan. Ngunit, bakit iniutos ng ating Panginoon na ipagbili ang kanyang kayamanan? Kailangan ba talagang ipagbili at ipamigay ang kayamanan sa mga nangangailangan? Ang sagot po dyan ay hindi. Hindi po talaga kailangan. Bakit po? Bakit po iniutos ng ating pong Panginoong Hesukristo na ipagbili? Sapagkat unang-una, ito po yung hadlang sa lalaking ito kung bakit siya ay malayo sa Diyos. Kaya minabuti na lang na sabihin ng ating Panginoon na ipagbili na lang at ipamigay sa mga nangangailangan. Sa isang banda, ang lalaki bang ito ay nabigyan ng kaligtasan? O siya ba ay pinagkalooban ng Panginoon ng buhay na walang hanggan ayon sa kanyang kahilingan? Wala pong sinasabi ang talata na ang lalaking ito ay hindi naligtas. Bagkus sinasabi pa nga doon ay walang imposible sa Diyos. Ang lahat ay magagawa ng Diyos, ngunit hindi magagawa ng tao. Kaya po, kung ako po inyong tatanungin ang aking pong opinyon, maaaring ang lalaking ito ay nagkaroon din ng buhay na walang hanggan. Sapagkat unang-una ay siya ay natutong lumapit sa Diyos at nakita ang kanyang pananampalataya at in fact, nung siya ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay patakbo at lumuhod at tinawag niya pang guro ang ating Panginoon. Ibig sabihin, naroon ang kanyang pananampalataya. At siya ay nagtanong kung paano nga magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Ang sabi ng ating Panginoon ay nasa iyo ang utos ng Diyos. At sabi niya, ito'y aking mga tinutupad na, Panginoon. Isang bagay lang ay hindi niya sinunod ang ating Panginoon na ipagbili ang kanyang kayamanan at ipamigay sa mga nangangailangan. At makikita po natin doon ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo.
At ang isang katotohanan, tinignan pa nga siya ng ating Panginoong Jesucristo at sinabi doon ay magiliw siyang tinignan. Ibig sabihin, minahal siya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ako po'y naniniwala na ang tao ito ay nagkaroon din ng kaligtasan. In fact, sinabi nga ng ating Panginoon, walang imposible sa Diyos. Ang lahat ay magagawa ng Diyos. Ngunit, imposible sa tao. Kung ang pag-uusapan lang naman ay ang kayamanan, at kung sasabihin lang natin kaya siya hindi maliligtas dahil hindi niya sinunod ang ating Panginoong Jesucristo, dahil hindi niya ipinagbili ang kayamanan, ay may masasabi natin na parang hindi po makatotohanan na hindi siya bibigyan ng buhay ng walang hanggan. Sapagkat unang-una, ano po ba ang mahalaga? Ang kayamanan o ang kaluluwa ng isang tao? Sa akin pong palagay ay mas mahalaga po ang kaluluwa ng isang tao. At nauunawaan naman ng ating Panginoon kung bakit hindi siya sumunod. Sapagkat unang-una ay wala naman talagang makasusunod. No? Kahit ngayon, sa panahon na to ay walang makasusunod na ipagbili mo ang iyong kayamanan at ipamigay mo sa mga mahihirap. Wala pong nakasusunod dyan. Ngunit yan ay nauunawaan ng ating Panginoon. Ito lamang ang nagiging dahilan kung bakit mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mayaman. Dahil nga po sa hadlang na kayamanan. So, ano po ang dapat gawin para magkaroon ng kayamanan sa langit? Ayon po sa talatang ating pong binasa, unang-una ay magbahagi at tumulong sa mga nangangailangan. Ang sabi nga po ron ipagbili mo ang iyong kayamanan, ipamigay mo sa mga nangangailangan at ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. Since sinasabi naman po natin na naipalawanag naman po natin na hindi kailangan na talagang ipagbili mong lahat ang iyong kayamanan, so ibig sabihin ay ikaw ay magbahagi kung ikaw ay merong kayamanan. Yun po yung sinasabi doon. Kaya lang naman inuutos ng ating Panginoon yun dahil ito nga po yung hadlang sa kanyang paglapit sa Diyos. No? Sinasabi nga po na mas mabuti pang wala na lang ang kayamanan kung ikaw rin lang ay malalayo sa ating Panginoon. Ikalawa, ano nga ba ang dapat gawin para magkaroon ng kayamanan sa langit? Baka tatanong po ninyo, Joey, paano kung hindi ka naman mayaman? No? Wala ka naman talagang ipamamahagi, wala ka namang ipamimigay na kayamanan. Sa bagay, totoo po yung inyong mga katanungan. Katulad ko, hindi naman po ako mayaman. No? Wala rin ako ipamimigay na kayamanan. At wala naman talaga. So, meron po sinasabi doon po sa Colossians, sa aklat ng Colosas, chapter 3, verse 23 hanggang 24, ang sabi po roon, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo, at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Okay, yan po yung sinasabi ron. Kahit hindi ka po mayaman, gawin mo po ang lahat ng bagay para sa ating Panginoong Jesucristo. At yan po raw ay tutumbasan ng ating Panginoon ng kanyang gantimpala sa langit. So, sa akin po ay sapat na ako po ay nakagawa din ng mga bagay-bagay para sa ating Panginoon. Nakatulong din ng konti sa kapwa at nakapagbahagi din naman ng konti sa kapwa. Alam niyo po, hindi katuwiran na wala kang maitutulong o hindi ka makagagawa para sa Panginoon. Kung gusto mo talagang gawin, ang sabi nga, if there's a will, there's a way. Kung gusto mo talagang gawin, ay magagawa mo kahit anong hirap ng iyong buhay. So, ako po ay sapat na sa akin na makapagbahagi ng mahaba-habang panahon ng salita ng Diyos, no? At sapat na sa akin na ipanalangin ko ang mga taong nangangailangan ng panalangin.
sa sapat na sa akin na makapaglingkod ako sa simbahan ng mahaba-habang panahon din, no? At sapat na sa akin na maitaguyod ko ang aking pamilya at nakapagtapos naman sila ng pag-aaral at naiakay ko naman sila sa pananampalataya at sapat na rin sa akin na yung ilang mga tao na nabahaginan ko ng salita ng Diyos upang sila naman ay magkaroon ng pananampalataya. At ngayon nga ay sapat na sa akin na itong bagay na ito na ginagawa ko para makapagbahagi rin ng salita ng Diyos para sa inyo. Alam niyo po, kahit isa lang po ang mag-view, 1, 2, 3, 4, sapat na po yun sa akin. Hindi ko na hinahangad na marami pang mag-view at makinig po sa aking mga vlog. Basta ang hinahangad ko ay hanggat merong isa na nakikinig po sa pag-share ng salita ng Diyos, ay hindi po ako titigil at ako po ay magpapatuloy hanggat merong isa. Ngunit kung wala na, saka po lang po ako titigil. Meron pa naman, kahit 1, 2, 3, 4, 5, ay sapat na po yan. Malaking bagay na po yan sa ating Panginoon. At yan ay tutumbasan na ng Panginoon sa langit. Hindi po issue ang kayamanan. Ang issue ay kung ano ang ginawa mo para sa Diyos. Yan po ang titignan ng ating pong Panginoon. Kaya po sinasabi po doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11 hanggang 15, akin pong babasahin. Ito na po ang huling mga talata na atin pong babasahin. Ang sabi po, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So ayon po sa ating binasa, si Kristo po ang saligan. Ibig sabihin, kailangan tanggapin po natin ang ating pong Panginoong Jesucristo sa ating buhay upang siya po ay maging pundasyon ng lahat ng ating pong ginagawa. At pagdating po sa paghuhukom doon po sa langit, na lahat ng ating pong ginawa hindi mabuti ay kakalimutan ng Diyos. Kaya nga sinabi po doon, ang dayami, kahoy, at damo ay masusunog. Okay? Masusunog. Ibig sabihin, ang matitira na lang yung ginto, pilak, at mahalagang bato. Ibig sabihin, ano po yun? Yung mga ginawa natin para sa Diyos. Yun po ang matitira. Ibig sabihin, lahat ng ating pong ginawang hindi mabuti ay hindi na yan issue sa langit. Kakalimutan na po ng Diyos lahat yung mga bagay na yan. No? Mas titignan na niya yung mga ginawa nating kabutihan para sa Kanya. At yun po yung Kanyang bibilangin. Titingnan po ng Diyos kung gaano karami ang ginawa natin para sa Diyos. Ibig sabihin, gaano karami yung volume. Bibilangin din po ng kaya nga sinusunog para kung ilan yung matira. Di ba? Ibig sabihin, hindi yung gagawa ka sa ating Panginoon, tapos titigil ka na, tapos habang buhay ka ng ganyan. Hindi. Ang paggawa po para sa ating Panginoon, ang paglilingkod po para sa ating Panginoon ay panghabang buhay din. Maging sa simbahan, maging sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, ay panghabang buhay. Huwag po natin tularan yung taong binawian ng buhay, na wala na siyang inisip, kundi yung kanyang sarili lamang. Sa kabila ng mga kayamanang ibinigay sa kanya ng ating Panginoon, ay hindi niya ito ginamit para siya po ay makapaglingkod sa Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng kayamanan sa langit, ay mag-isip ka ng gagawin para sa Diyos. Okay, hanggang dito na lang po ang ating pong pag-uusapan. Siguro naman kayo po ay nagkaroon ng kaunting kaalaman at napag-isipan na rin ninyo kung kayo ba ay meron nang nagawa para sa Diyos. Para pagdating sa langit ay naroon ang inyong gantimpala. Hindi natin alam
kung anong klaseng gantimpala yun. Bagamat may sinasabi, ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit, pero kakaiba po kasi ang langit eh. Hindi naman po katulad ng lupa yan. Sabi nga ni Apostol Pablo, ay siya nga po ay nakarating sa third heaven, sa langit. Ngunit, hindi niya ito maipaliwanag. So, wag natin siguraduhin na anong klaseng gantimpala po yan. Basta sinasabi ay gantimpala po. Whether it is kayamanan or not, hindi po natin masasabi. Ang mahalaga ay handa po tayo kung sakaling tayo po ay uwian na ng buhay. Maraming salamat po. Ito po muli si Joey. Muli po nagpapaalam pansamantala at magkita-kita po tayong muli sa aking pong susunod na vlog. At kung nagustuhan niyo po ang aking pong video, ay mag-subscribe po kayo. Okay, salamat po. God bless you.